naniniwala kayo na ang pagkain ng dalawang nilagang itlog tuwing umaga ay sapat na para iligtas ang inyong mga kalamnan mula sa panghihina pagkalipas ng edad 60, meron akong napakahirap na balita para sa inyo. Natatalo po kayo sa laban na yan. Narito ang malamig at biolohikal na katotohanan. Ang isang itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 6 na gramo ng protina. Ngunit ngayon malamang na nakatago at nakalimutan lang sa inyong kusina o despensa ay isang pagkain na nagbibigay ng 5 beses ng ganyang konsentrasyon. Isang pagkain na ipinapakita ng mga clinical trial na kayang buuing muli ang inyong kalamnan o muscle tissue kahit walang ehersisyo. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan tayo na ang itlog ang gold standard. Ngayon, papatunayan ko kung bakit para sa tumatandang katawan ito ay isa lamang merienda para sa mga baguhan. Irarank natin ang top 10 na mga pagkain na siyentipikong nahihigitan ng itlog hanggang sa numero 1 pinagmumulan na maituturing na medical grade na gasolina para sa kalamnan. Ako po si Dr. Elena Reyes. Sa higit 35 taon ko sa geriatric medicine, ang trabaho ko ay panatilihin kayong malayo sa wheelchair at patuloy na nakakatayo sa inyong sariling mga paa. Aayusin natin ang inyong dieta at gagawin natin ito ngayon din. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung sino ang kausap ko. Mangyari po sanang maglaan ng sandali para mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang inyong edad at kung saang bahagi ng Pilipinas kayo nanonood. Sinisiguro ko pong basahin ang mga komentong ito dahil tunay na nakakapagbigay ng inspirasyon na makita ang isang global na komunidad ng mga nakatatanda na aktibong kinokontrol ang kanilang kalusugan. Kung bago kayo rito, mangyari po sanang i-consider na mag-subscribe at i-share ang impormasyong ito dahil maaari itong maging napakahalaga para sa isang taong mahal ninyo. Ngayon tingnan natin ang siyensya. Pag-usapan natin ang nakasanayan nating itlog. Sa loob ng maraming dekada sinabi sa atin na itlog ang hari ng protina. Narito ang klinikal na katotohanan, ang isang karaniwang nilagang itlog ay nag-aalok ng humigit kumulang 6 na gramo ng protina o halos 13 gramo bawat 100 gramo ng timbang. Masama ba yon? Hindi. Ngunit sapat ba yon para baligtarin ang sarcopenia o pagkawala ng kalamnan sa isang 70 taong gulang na katawan na nakabuo ng tinatawag nating anabolic resistance? Hinding-hindi po. Ang ibig sabihin ng anabolic resistance ay naging matigas ang ulo ng inyong mga kalamnan. Nangangailangan sila ng mas malakas na senyales, partikular, ang mas mataas na dosis ng amino acids upang simulan ang proseso ng pagbuo muli kaysa noong kayo ay 20 anyos pa lamang. Kung itlog lamang ang inyong kinakain, malamang na nagkukulang kayo sa kinakailangang dami na yon. Ang magandang balita ay may mga pagkain na nasa palengke o supermarket ninyo ngayon na nag-aalok ng malaking kalamangan kumpara sa mga itlog pareho sa siksik na protina at sa kanilang partikular na chemical na kakayahan na suportahan ang tumatanda nating pisyolohiya. 10. Greek yogurt non-fat at strained. Magsisimula tayo sa ating pagsusuri sa isang pagkain na madalas hindi pinapansin ng maraming pasyente ko dahil iniisip nila na ito ay para sa pagdadiet kaysa sa pagpapalaki ng kalamnan at iyan ay ang Greek yogurt. Gayunpaman, kailangan nating maging napaka-espesipiko rito. Ang tinutukoy ko ay ang non-fat at strained na klase. Napakahalaga ng pagkakaibang ito. Sa proseso ng paggawa ang Greek yogurt ay sinasala ng 3 beses. Hindi lang ito tungkol sa paborito ninyong tekstura. Ito ay isang kemikal na pagbabago. Ang proseso ng pagsala ay nag-aalis ng likidong whey at ang mas mahalaga para sa atin, ang malaking halaga ng lactose. Ang natitira ay isang siksik na istruktura ng casein protein. Sa halos 10.3 gramo ng protina, bawat 100 gramo, lumilikha ito ng tuloy-tuloy
na paglabas ng mga amino acid sa inyong daluyan ng dugo. Hindi tulad ng whey protein na mabilis pumasok sa sistema, ang casein sa Greek yogurt ay namumuo sa tiyan at unti-unting naglalabas ng mga amino acid sa loob ng ilang oras na ginagawa itong isang pambihirang anti-catabolic agent. Ibig sabihin, pinipigilan nito ang pagkasira ng kalamnan habang kayo ay natutulog kung kakainin ito sa dakong gabi. Bukod dito, dapat nating isaalang-alang ang ating skeletal system o mga buto. Ang mga kalamnan ay hindi lumulutang sa hangin, nakakabit sila sa buto. Ang mataas na calcium sa Greek yogurt ay sumusuporta sa tibay ng buto na nagbibigay ng matibay na balangkas para gumalaw ang inyong mga kalamnan. Isang pag-aaral na inilathala kamakailan sa Nutrients ang nagbigay diin na ang pagkonsumo ng proteinang mula sa gatas o dairy sa mga nakatatanda kapag pinagsama sa mga simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad ay makabuluhang nagpabuti sa pagpapanatili ng lean mass. Ang pinakamahalagang aral dito para sa aking mga pasyente ay ang madaling pagtunaw nito. Habang tayo ay tumatanda, ang ating produksyon ng mga lactase enzyme ay bumababa. Dahil tinatanggal ng proseso ng pagsala ang karamihan sa lactose, ito ay madalas na kayang tanggapin kahit ng mga may bahagyang pagkasensitibo sa gatas. Pinapayuhan ko ang aking mga pasyente na ituring itong parang basihan. Iwasan ang mga pinatamis na bersyon na magpapataas ng inyong insulin, isang hormone na kapag laging mataas ay maaaring makahadlang sa paggawa ng protina at sa halip ay kayo na ang magdagdag ng sarili ninyong natural na pampalasa. Siyam, lutong garbanzos chickpeas. Pagbaba natin sa listahan sa numero 9, makakatagpo natin ang isang powerhouse mula sa mundo ng mga halaman, ang lutong garbanzos. Ngayon, kung titingnan natin ng mahigpit ang mga numero, ang garbanzos ay nag-aalok ng halos 11.2 gramo ng protina bawat 100 gramo. Tinalo nito ang itlog, ngunit ang medikal na halaga rito ay nakasalalay sa kung ano ang kasama ng protinang iyon, fiber o hibla. Maaari kayong magtaka kung ano ang kinalaman ng fiber sa kalamnan. Ang sagot po ay lahat. Isa sa mga pinakamalaking kalaban sa pagpapanatili ng kalamnan sa mga matatanda ay ang systemic inflammation o pamamaga sa loob ng katawan na madalas na dulot ng hindi malusog na tiyan at hindi matatag na asukal sa dugo. Ang mga itlog ay walang fiber. Ang garbanzos ay mayaman sa soluble fiber na tumutulong na kontrolin ang inyong glycemic response. Kapag matatag ang asukal sa inyong dugo, mas mababa ang posibilidad na mag-imbak ng taba ang inyong katawan at mas mahusay itong gumamit ng mga amino acid para kumpunihin ang mga tissue. Bukod pa rito, ang garbanzos ay isang napakahusay na mapagkukunan ng magnesium. Sa aking klinika, ang kakulangan sa magnesium ay isa sa mga pinakakaraniwang natutuklasan sa mga pasyenteng nagrereklamo ng labis na pagod at pamumulikat ng kalamnan. Hindi kayo makakabuo ng kalamnan kung palaging pinupulikat ang inyong mga kalamnan o kung masyado kayong pagod para gumalaw. Ang magnesium ay parang spark plug na nagpapahintulot sa maayos na pag-urong at pagpapahinga ng kalamnan sa pamamagitan ng pagpapalit ng ilan sa inyong mga protinang mula sa hayop patungo sa mga legume. Tulad ng garbanzos, pinapakain din ninyo ang mga mabubuting bakterya sa inyong tiyan. Araw-araw tayong natututo ng higit pa tungkol sa gut-muscle axis. Ang isang malusog na microbiome ay gumagawa ng mga short-chain fatty acid na nagpapababa ng pamamaga sa buong katawan na lumilikha ng mas paborableng kapaligiran para sa pagpapanatili ng kalamnan. Lagi kong inirekomenda na ibabad ang mga tuyong garbanzos magdamag kaysa umasa lamang sa mga nasa lata dahil binabawasan nito ang mga anti-nutrient tulad ng phytates na ginagawang mas madaling maabsorb ng inyong tumatandang digestive tract ang mga mineral. 8. Lutong quinoa. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuring nutrisyonal, dumating tayo sa numero 8 ang lutong quinoa. Maraming tao ang nagkakamali na isa itong butil
Ngunit sa biyolohiya, isa itong buto at kakaiba ang profile nito sa nutrisyon. Nag-aalok ito ng humigit kumulang 14 na gramo ng protina bawat 100 gramo, ngunit ang dami ay hindi gaanong mahalaga rito kaysa sa kalidad. Ang quinoa ay isang kompletong protina. Ibig sabihin naglalaman ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na hindi kayang gawin ng inyong katawan ng mag-isa. Karamihan sa mga pagkaing halaman ay kulang ng 1 o 2 karaniwang lysine o methionine. Nasa quinoa ang lahat ng ito. Para sa isang nakatatanda partikular na kawili-wili ang lysine. Ang lysine ay hindi lamang isang building block para sa mga hibla ng kalamnan. Ito ay mahalaga para sa paggawa ng collagen at elastin. Isipin ninyo ang inyong mga litid at ligament. Habang tayo ay tumatanda, ang mga connective tissue na ito ay nagiging matigas at malutong na humahantong sa mga pinsala na nagpaparalisa sa atin sa paggalaw. Ang hindi paggalaw ay ang pinakamabilis na daan patungo sa pagkawala ng kalamnan. Sa pamamagitan ng pagkonsumo mo ng pagkaing mayaman sa lysine, tulad ng quinoa, sinusuportahan ninyo ang istrukturang integridad ng mga malalambot na tissue na nagkokonekta sa inyong mga kalamnan patungo sa inyong mga buto. Ang pananaliksik na naghahambing sa pagkonsumo ng quinoa sa mga karaniwang carbohydrates tulad ng puting kanin ay nagpakita ng mas pinabuting lakas ng binti sa paglipas ng panahon. Makatuwiran ito sa pisyolohiya dahil ibinibigay ninyo ang mga hilaw na materyales para sa pagkumpuni ng walang malaking pagtaas ng insulin na nauugnay sa mga pinong butil. Upang ma-maximize ang medikal na benepisyo nito, iminumungkahi ko na lutuin ang quinoa sa sabaw ng buto sa halip na tubig. Dinodoble nito ang mga nutrient na sumusuporta sa collagen at nagdaragdag ng mga mineral na lumilikha ng isang pagkain na sadyang idinisenyo upang suportahan ang musculoskeletal system ng mga nakatatanda. 7. Buto ng kalabasa pumpkin seeds. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa mga nutritional intervention para sa sarcopenia, kailangan nating ilipat ang ating pagtuon mula sa mga malalaking pinagmumulan tulad ng mga butil at legume patungo sa madalas hindi napapansin na kategorya ng mga buto at fermented na pagkain. Hindi lamang ito mga palamuti. Sa geriatric medicine, itinuturing natin ang mga ito bilang siksik sa nutrient na mga delivery system na tumutugon sa mga partikular na kakulangan na karaniwan sa mga pasyenteng higit sa edad na 60. Dinadala tayo nito sa numero 7, mga buto ng kalabasa. Kung titingnan ninyo ang isang karaniwang blood panel ng aking mga pasyente, makikita ninyo ang isang paulit-ulit na tema ng pagkaubos ng mineral particular, ang zinc at magnesium. Ang mga buto ng kalabasa ay isang therapeutic o nakakapagpagaling na pagkain sa aspetong ito. May humigit kumulang 19 na gramo ng protina, bawat 100 gramo higit nilang natatalo ang mga itlog sa dami ng protina. Gayunpaman, bilang isang manggagamot, mas interesado ako sa kanilang papel bilang mekanismo ng paghahatid ng magnesium at zinc. Ang zinc ay kritikal para sa pagbuo ng protina, ang aktwal na biolohikal na proseso ng paggawa ng kinakain ninyong pagkain upang maging kalamnan. Maaari ninyong kainin ang lahat ng protina sa mundo, ngunit kung kulang kayo sa zinc, ang kakayahan ng inyong katawan na gamitin ang protinang iyon para kumpunihin ang kalamnan ay malubhang na kompromiso. Bukod pa rito, nandyan ang isyu ng pamamaga. Ang talamak at mababang antas ng pamamaga na madalas na tinatawag na inflammaging ay isang palatandaan ng pagtanda. Para itong kalawang sa isang kotse, dahan-dahang sinisira ang inyong mga tissue kabilang ang inyong mga kalamnan. Ang mga antioxidant at phytochemical sa mga buto ng kalabasa ay napatunayang nagpapababa ng mga marka ng pamamaga. Sa pamamagitan ng pagbababa ng pangkalahatang pamamagang ito, parang inaaalis ninyo ang mga sagabal na pumipigil sa inyong mga kalamnan
na kumpunihin ang kanilang sarili. Mahigpit kong pinapayuhan ang pagkonsumo ng mga ito ng hilaw at walang asin. Ang pag-ihaw sa kanila sa mataas na temperatura ay maaaring makasira sa mga masaselang malulusog na taba at ang pagdaragdag ng sobrang asin ay hindi nakakabuti para sa mga nagbabantay ng kanilang blood pressure. Ang paggiling sa kanila para maging pulbos upang idagdag sa mga pagkain ay isang napakahusay na estratehiya kung mayroon kayong mga issues sa ngipin o alalahanin sa diverticulitis na sinisigurong nakukuha ninyo ang mga benepisyo nang hindi pinahihirapan ang inyong tiyan. 6. Tempe. Dumako tayo sa numero 6, isang pagkain na kumakatawan sa isang natatanging kalamangan sa kung paano natin pinoproseso ang nutrisyon tempe. Sa 20 gramo ng protina, bawat 100 gramo, kahanga-hanga, ang mga numero, ngunit ang tunay na kwento rito ay ang fermentation o pagbuburo. Ang tempe ay ginawa mula sa buong soybeans na binuro gamit ang isang partikular na amag. Bakit ito mahalaga? Habang tayo ay tumatanda, ang asido sa ating tiyan, hydrochloric acid, ay madalas na bumababa. Ang kondisyong ito na tinatawag na hypochlorhydria ay nagpapahirap na tunawin ang siksik na mga protina na humahantong sa paglaki ng tiyan at mahinang pagsipsip ng mga sustansya. Dahil ang tempe ay fermented, ang mga protina ay bahagyang natutunaw na bago pa man ito pumasok sa inyong bibig. Bukod pa rito, ang proseso ng fermentation ay nag-neutralize sa phytic acid, isang compound na matatagpuan sa soy na maaaring humadlang sa pagsipsip ng mineral. Ibig sabihin, ang calcium, iron at magnesium sa tempe ay napakadaling magamit ng katawan, ngunit marahil ang pinakamahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan ng tempe ay mayamang mapagkukunan ng leucine. Ang leucine ang pinakamahalagang amino acid para sa tumatandang katawan. Isipin ninyo ang leucine bilang ang susi ng inyong kotse. Sa isang nakababatang tao, isang maliit na halaga lamang ng leucine ang nagpapaandar sa makina. Sa isang nakatatandang tao, ang susian ay medyo maluwag o mahirap paandarin. Kailangan ninyo ng mas maraming leucine upang mapagana ang makinaryang bumubuo ng kalamnan. Ang tempe ay nagbibigay ng mataas na dosis na ito ng natural. Ang mga probiotic na nabuo habang nasa proseso ng pagbuburo ay sumusuporta rin sa lining ng tiyan na sinisigurong ang mga sustansyang kinakain ninyo ay talagang pumapasok sa inyong daluyan ng dugo sa halip na dumadaan lamang sa inyo. 5. Spirulina. Susunod sa numero 5, meron tayong pagkain na nangangailangan ng bukas na isipan, spirulina. Madalas kong kinakailangang kumbinsihin ang mga pasyente na kalimutan muna ang katotohanan ito ay pangunahing isang blue-green algae dahil napakalaki ng medikal na benepisyo nito. Pinag-uusapan natin dito ang 29 na gramo ng protina bawat 100 gramo. Ngunit bukod sa dami ng protina, tinutugunan ng spirulina ang isang kritikal na salik sa pagtanda, ang oxidative stress. Sa tuwing gumagana ang inyong mga kalamnan, gumagawa sila ng mga metabolic waste product. Sa isang nakababatang katawan, mabilis itong naaalis. Sa isang nakatatandang katawan, nananatili ang mga ito na nagdudulot ng pagkapagod at pinsala sa selula. Ang spirulina ay naglalaman ng pigment na tinatawag na phycocyanin na may mabisang katangian na antioxidant. Tumutulong din ito sa paggawa ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagsisilbing vasodilator. Ibig sabihin, pinapaluwag nito ang mga panloob na kalamnan ng inyong mga daluyan ng dugo na nagpapalapad sa kanila. Pinapataas nito ang daloy ng dugo. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugan na mas maraming oxygen at sustansya ang inihahatid sa inyong mga hibla ng kalamnan at ang pinakamahalaga, mas mahusay na naaalis ang metabolic waste. Maari itong magresulta sa mas mahusay na tibay at mas mabilis na pag-recover pagkatapos ng aktibidad dahil ang mga cell wall ng spirulina
ay gawa sa malambot na mucopolysaccharides. Sa halip na matigas na cellulose ang protina, ay napakadaling tunawin at sipsipin hanggang sa 85% bioavailability. Para sa isang nakatatanda na may huminang digestive system, ito ay halos katumbas ng swero, intravenous nutrient drip sa anyong pagkain. Ang kaunting halaga ay malaki na ang magagawa. Ang isang kutsarita na inihalo sa isang smoothie ay nagbibigay daan sa inyo na lampasan ang lasa habang inaani ang mga benepisyo. 4. Hemp seeds. Paglipat sa numero 4, mayroon tayong hemp seeds. Nag-aalok ito ng humigit kumulang 35 gramo ng protina bawat 100 gramo. Ang protina sa hemp ay pangunahing binubuo ng edestin at albumin, dalawang globular na protina na napaka-compatible sa katawan ng tao at madaling natutunaw. Ngunit ang medikal na halaga na gusto kong bigyang diin dito ay ang lipid profile ang mga taba. Kakaiba ang hemp seeds dahil naglalaman ang mga ito ng gamma-linolenic acid o GLA. Ang GLA ay isang omega-6 na fatty acid, ngunit hindi tulad ng nagdudulot ng pamamaga na omega-6 na matatagpuan sa mga naprosesong mantika nilalabanan ng GLA. Ang pamamaga, ito ay isang precursor sa mga prostaglandin na tumutulong na i-regulate ang immune function at bawasan ang pananakit ng kasukasuan. Marami sa aking mga pasyente ang humihinto sa pag-ehersisyo hindi dahil mahina ang kanilang mga kalamnan, kundi dahil sumasakit ang kanilang mga kasukasuan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng hemp seeds, tinutugunan ninyo ang pananakit ng kasukasuan na humahantong sa kawalan ng aktibidad. Ang hindi paggalaw ay ang pangunahing dahilan ng sarcopenia. Sa makatuwid sa pamamagitan ng pagpapadulas sa mga kasukasuan at pagbabawas ng pamamaga sa pamamagitan ng GLA, pinadadali natin ang kinakailangang paggalaw upang mapanatili ang mas ng kalamnan. Bukod pa rito, ang hemp ay walang trypsin inhibitors na matatagpuan sa ilang ibang plant protein na nangangahulugang hindi nito hinaharangan ang mga enzyme na ginagamit ng inyong tiyan upang tunawin ang protina. Para sa tumatandang bituka, ginagawa nito ang hemp na isa sa pinakamabanayad ngunit pinakamabisang mapagkukunan ng protina na magagamit. Ang top 3 siksik at purong protina. Habang pumapasok tayo sa panghuling antas ng ating nutritional hierarchy, tinitingnan natin ang mga pagkain na nag-aalok ng matinding kapal o density ng protina. Ito ang mga kasangkapan na ginagamit natin kapag kailangan nating agresibong kontrahin ang pagkaubos ng kalamnan. Sa yugtong ito, naghahanap tayo ng maximum efficiency, pagkuha ng pinakamataas na posibleng ani ng mga amino acid, nang may pinakamababang halaga ng stress sa panunaw at calories. 3. Seitan. Ang numero 3 ay seitan na madalas na tinatawag sa mga culinary circle bilang wheat meat o karneng gawa sa trigo. Sa 39 na gramo ng protina, bawat 100 gramo nakikipagkompetensya ito at kadalasang nahihigitan ang walang tabang baka. Ang seitan ay karaniwang gluten ang pangunahing protina sa trigo na hinugasan upang maalis ang lahat ng starch at bran. Ngayon dapat akong magbigay ng medical na babala. Kung kayo ay may celiac disease o tunay na gluten intolerance, halatang hindi ito para sa inyo. Gayunpaman, para sa karamihan ng mga nakatatanda na kaya namang i-tolerate ang gluten, ang seitan ay isang metabolic hack. Napakababa nito sa taba at carbohydrates. Mahalaga ito dahil maraming nakatatanda ang namamahala ng iba pang mga karamdaman tulad ng type 2 diabetes o hyperlipidemia, mataas na kolesterol. Binibigyang daan kayo ng seitan na kumain ng malaking bulto ng protina ng walang saturated fat na nauugnay sa pulang karne o ang pagtaas ng asukal sa dugo na nauugnay sa mga plant-based protein na napapalooban ng carbohydrates. Mula sa pananaw ng tekstura, ito ay makunat at nakakabusog na nagbibigay ng pakiramdam na kumakain ng karne na mahalaga para maibsan ang inyong gutom. Ngunit
Sa biyolohiya ang halaga nito ay nasa kalinisan nito. Ito ay halos purong protina. Upang gawin itong kompletong nutritional package, ipinapayo ko na ipares ito sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng bell peppers o madadahong gulay. Ang iron sa seitan ay non-heme iron na mas mahirap sipsipin ng katawan. Binabago ng chemical ng vitamin C ang non-heme iron sa isang anyo na madaling kunin ng inyong katawan na nagmamaximize sa kapasidad ng inyong dugo na magdala ng oxygen na napakahalaga para sa tibay ng kalamnan. 2. Parmesan cheese. Paglipat sa ating runner-up ang numero, 2 ay parmesan cheese. Hindi natin pinag-uusapan ang pulbos na nasa kulay berdeng bote na nabibili sa mga grocery. Ang pinag-uusapan natin ay ang tunay at pina-aged na Parmigiano Reggiano. Sa 42 gramo ng protina, bawat 100 gramo ito ay isang higante sa nutrisyon. Ngunit ang dahilan kung bakit ito nakaupo sa numero 2 ay dahil sa proseso ng pagpapa-age nito. Ang parmesan ay iniimbak o pinapa-age sa loob ng 12 hanggang 36 na buwan. Sa panahong ito, ang mga bakterya sa keso ay ginagawa na ang trabaho ng pagtunaw para sa inyo. Hinahati nila ang mahahaba at komplikadong protein chains upang maging free-form na amino acids at peptides. Kapag kumakain kayo ng isang piraso ng steak, kailangang magtrabaho ng husto ang inyong katawan upang tunawin ang mga proteinang iyon. Kapag kumakain kayo ng aged na parmesan, halos tapos na ang trabahong iyon. Nagre-resulta ito sa mabilis na pagsipsip ng mga amino acid sa daluyan ng dugo, halos parang isang mabilis umeksyon na supplement. Sa particular ang parmesan ay napakataas sa leucine, ang mahalagang ignition switch o susi para sa paglaki ng kalamnan na tinalakay natin kanina. Sa katunayan sa timeline ng panunaw, ang mga amino acid mula sa parmesan ay tumatama sa dugo ng mas mabilis kaysa sa halos anumang iba pang buong pagkain. Para sa isang nakatatanda na may mabagal na digestive tract, ang pre-digested na katangiang ito ay ginagawang isang functional superfood ang parmesan. Ang ilang kutsara na kinudkod sa ibabaw ng inihaw na gulay ay karaniwang ginagawang isang high-protein anabolic meal, ang simpleng side dish. Siksik din ito sa calcium na karagdagang sumusuporta sa kalusugan ng inyong buto at kalamnan. Una, pulbos ng tuyong isda, dried fish powder. Sa wakas dumating tayo sa numero 1 pagkain, isang mapagkukunan na napakalakas, kaya ito ay halos maituturing na gamot pulbos ng tuyong isda, na partikular na ginawa mula sa walang taba na puting isda, tulad ng bacalao o pollock. Sa nakakagulat na 63 gramo ng protina, bawat 100 gramo, wala nang iba pa sa natural na mundo ang makakalapit dito. Ito ang pinakamalapit na bagay sa isang pharmaceutical-grade protein supplement na umiiral sa kalikasan. Ang konsepto rito ay ang kabuuang efficiency. Kapag inalis ninyo ang tubig mula sa isda, maiiwan sa inyo ang isang pulbos na halos puro amino acids na. Ang mga medikal na aplikasyon para dito ay malalim, partikular para sa mga pasyenteng may dysphagia, hirap lumunok, o yaong may matinding pagkawala ng gana sa pagkain na napakakaraniwan sa mga huling yugto ng pagtanda. Maraming nakatatanda ang simpleng hindi na kayang ngumuya ng 170 gramong steak. Masyadong malaki ang dami at masyadong mabigat na trabaho. Ang pulbos ng tuyong isda ay maaaring ihalo sa mga sopas lugaw o nilaga na naghahatid ng napakalaking karga ng protina nang hindi nangangailangan ng matinding pagnguya o pagpuno sa tiyan. Binigyang diin ng isang pag-aaral sa clinical nutrition na ang mga nakatatanda na umiinom ng ganitong uri ng cod protein bilang supplement ay nakakita ng makabuluhang pagtaas sa lean mass nang hindi man lang binabago ang kanilang ehersisyo. Ganyan kalakas ang high biological value protein. Madali nitong naaabot ang leucine threshold na nagpapasimula ng muscle synthesis kahit sa mga katawang nagpapakita na ng resistance.
Gayunpaman, mahalaga na humanap ng mataas na kalidad at food grade na pulbos na walang idinagdag na asin o preservatives dahil gusto nating suportahan ang ating mga bato at hindi sila bigyan ng karagdagang stress. Bilang pagtatapos ang laban sa sarcopenia at panghihina ng katawan, ay hindi ninyo maipanalo ng aksidente lang. Nangangailangan ito ng sinadyang estratehiya. Kailangan nating lampasan ng ideya na ang kumain ng sapat. Ang pangunahing layunin. Ang totoong layunin ay ang kainin ng mga tamang sustansya na positibong makikipag-ugnayan sa nagbabago ninyong pisyolohiya. Mula sa mga probiotic na benepisyo ng tempe hanggang sa enzymatic na kalamangan ng parmesan at ang mismong kapal at siksik ng pulbos ng tuyong isda, mayroon kayong mga kagamitang magagamit na mas nakakahigit kaysa sa karaniwang nilagang itlog. Gusto kong pumili kayo kahit isa lang sa mga pagkaing ito, kung alin man ang pinakamasarap para sa inyo at isama ito sa inyong dieta ngayong linggo. Bantayan kung paano magbabago ang antas ng inyong enerhiya, ang inyong mga kalamnan ng inyong puhunan sa buhay. Sila ang bibili ng inyong kalayaan na makakilos. Huwag ninyong hayaang bumagsak ang halaga ng puhunang yon dahil lang hindi ninyo alam na may mas magagandang paraan para mamuhunan sa inyong katawan. Hindi lahat ng protina ay pantay-pantay at pagdating sa pag-aalaga ng ating tumatandang katawan, ang kalidad ng nutrisyon at ang madaling pagtunaw nito ang magpapanalo sa inyo sa laban. Ang inyong kalusugan ay nakasalalay sa kung ano ang naiintindihan at nagagamit ng inyong katawan, hindi lang sa dami ng inyong kinakain. Maraming salamat sa inyong oras at sa inyong dedikasyon sa inyong kalusugan. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento kaya mangyari po sanang mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo kung ilang taon na kayo at kung saang probinsya o syudad sa Pilipinas kayo nanonood. Kung naging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at mga kapwa nakatatanda upang sama-sama tayong lumakas. Inaabangan ko po ang inyong mga komento at hanggang sa susunod nating talakayan. Gusto po ba ninyong gumawa ako ng isang simpleng meal plan gamit ang mga pagkaing ito para mas madali ninyong masimulan ngayong linggo?